'Di ba tama tayo ng matagal na nating sinasabi? Oh, kaya tatanungin niyo ako, nabigla ba ako sa desisyon na ito ng Korte Suprema? Hindi. Matagal na natin 'tong sinasabi. Kayo na mga nanonood, sinabi na natin. Sinabi na natin bago pa convene ang impeachment court, maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema. Ano na natin 'yan? Sinabi na natin 'yan. Itong nangyari ngayon, matagal na natin 'tong sinabi. Hindi na tayo nabigla dito. Hindi na tayo nabigla. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Oh, kayo na mga regular kong viewers, 'di ba tama tayo ng sinabi natin? Ang papatay sa impeachment ay hindi na Senado. Bakit? Bakit hindi na Senado? Kasi ang mga senador politiko. Ang mga politiko, may mga senador, ayaw nila na sila ang papatay ng impeachment kay Sara. Walang problema doon kila yung mga pro-Duterte black senators. Wala, hindi sila mahihiya. Si Bato, sila Marcoleta, hindi sila mahihiya. Pero mayroon diyang mga senador, ayaw nila. Kaya nga 'di ba nagsabi si Senadora Risa Hontiveros, mayroon kaming bilang ng mga senador na suportado ang impeachment. Itutuloy yan. Oh. Ayaw ng mga senador kasi kung ikaw bubuto ka para i-dismiss ang impeachment ni Sara, yung mga para sa impeachment ni Sara, hindi mo na makukuha ang support. So ayaw nila. So ngayon, anong ginawa? Anong ginawa? Gumapa ngayon. Nagkaroon ngayon ng pagbabago sa Mas maganda ngayon, Korte Suprema na ang pumatay ng impeachment. Bakit? At least, pag Korte Suprema ang pumatay ng impeachment, pag Korte Suprema ang pumatay ng impeachment, playing safe ang Senado. Siyempre, sasabihin ng Senado, wala kaming magagawa eh. Hindi na kami magkukonvene bilang impeachment court. Susundin namin. Susundin namin susundin namin ang desisyon ng Korte Suprema. 'Di ba? Ganyan lang naman 'yan. Kaya makikita na natin dito, ang tagal na dinelay ni Chis Escudero. ang tagal ng dinelay ni Chis Escudero ito. February 5 na i-file na sa Senado. Kung sinunod yung trial shall proceed forthwith, wala ito. Kahit sabihin ng Korte Suprema, kahit makialam ang Korte Suprema, hindi na pwede kasi nagsimula na yung impeachment. Kumbaga, ang mangyayari, magpo-proceed na yung impeachment. Later, sabihin man ng Korte Suprema na unconstitutional, wala na yon. Samantalang dito, na-delay yung impeachment, ang tagal ng impeachment na na-delay, tapos nang pinasimulan ngayon, dinelay na naman. Actually nga, sinabi na natin yan noong isang araw. Bago mag-convene ang Senado sa July 28, lalabas na ang desisyon ng Korte Suprema. Sinabi yan ni retired Senior Associate Justice Carpio, yun ang pananaw niya. Yan din yung post ni Antonio Montalban na diniscuss din natin. Yan din yung pinag-usapan namin ni Ronald Llamas sa aming talakayan na talagang ang posibilidad nito maglalabas ng desisyon ng Korte Suprema. So ngayon, ito na nga, naglabas na. Bakit? Bakit? Para hindi na mag-convene ang Korte Suprema. Kasi kung magko-convene ang Korte Suprema, ay para hindi na mag-convene ang Senado. Kasi kung magko-convene ang Senado, hahaba pa yan. Hindi nila pwedeng hindi nila pwedeng ayaw ng mga senador na patayin ng impeachment. Sila Chis kaya. Sila Marcoleta. Pero yung ibang mga senador, halimbawa yung magkapatid na Tulfo, openly na nagsabi, para sila sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Lahat halos ng senador. So hindi makukuha yung majority vote. Sinabi na yan ni Risa Hontiveros. Kaya
Paano ngayon yan? Mukhang yung papatay lang ng impeachment sa Senado, sila Marcoleta, sila Padilla. Hindi makukuha ang bilang na required. Malalagay pa sa alanganin ang mga senador na susuporta sa pag-dismiss kasi kakandidato sila sa 2028. So, naghanap ngayon ng ibang paraan. Ito na yon. Alam naman natin ang Korte Suprema, hindi naman basta-basta yan makikialam sa ganyan. Iniiwasan ng Korte Suprema na basta-basta na lang mag-i-intervene sa mga ganyang usapin. Bakit ngayon biglang-bigla ang Korte Suprema nakialam kaagad-agad? 'Di ba? At hindi na hinintay yung pag-open ng impeachment court. Hindi na. Bago pa mag-convene ang impeachment court, ito na, nagdesisyon na ang Korte Suprema. Sinabi na natin to nung isang araw. Inaasahan na natin to. Wala naman. Kaya ngayong natin, 'di ba? Sana noong July 22 magrarally sana tayo. 'Di ba? Magrarally sana tayo sa harap ng Korte Suprema para kahit papaano maipaabot sa Korte Suprema ang nararamdaman ng mamamayang Pilipino. Kaya lang, syempre malakas ang ulan, may bagyo, may baha, so hindi tayo natuloy. Nagpaplano na naman tayo nitong susunod na mga araw kasi medyo okay na ang panahon. Hindi na hinintay ng Korte Suprema. Naglabas na kaagad ng desisyon. Ito na yon. So, may mangyayari pa bang impeachment trial? Wala na. Wala na. Pinatay na ng Korte Suprema. Ito yung sinasabi natin na mangyayari. Mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, tama ba ang Korte Suprema sa ginawa nito? Ako, ang masasabi ko lang ganito. Ang Korte Suprema ay hindi laging tama. Hindi maaaring hindi ito magkamali. Hindi naman ibig sabihin na Korte Suprema yan laging tama eh. Hindi naman infallible yan. Kaya lang, kami kasi sa mga abogado, ang desisyon ng Korte Suprema, legal yan. Ibig sabihin yan yan yung desisyon. Pero hindi ibig sabihin na tama yan. Bigyan ko kayo ng example, sa amin sa mga abogado, pag simula mo palang mag-aral ng batas, Constitutional Law 1, first semester, nagtuturo ako, Constitutional Law. Ang una kaagad na ina-assign naming kaso, isa sa unang kaso, halos 1 libro kakapal yan. Ganyan kakapal. Desisyon ng Korte Suprema. Alam nyo kung anong kaso yon? Mga kabunyog, mga kababayan? Lumang kaso. Pero, rine-require namin na pag-aralan yan ng mga nagtitake ng law. Hindi pwedeng hindi mo madadaanan yung kaso na yan. Alam nyo kung anong kaso yan? Habiliana versus Executive Secretary. Habiliana versus Executive Secretary. Alam nyo kung tungkol saan yung kaso na yan? Noong 1970s, nang magdeklara si Marcos ng martial law, ipinasa niya ang 1973 Constitution. Alam naman natin ang ginawa ni Marcos sa 1973 Constitution. Di ba may bagong Constitution 1973 kasi yung lumang Constitution 1935. Ngayon, ang ginawa ni Marcos, dapat i-ratify ang 1973 Constitution. Paano ni-ratify ang 1973 Constitution? Alam niyo kung paano? Walang plebisito na yes or no na may secret na buboto ka, yes or no ka sa Constitution. Hindi. Barangay assemblies. Nag-assemblea yung mga barangay, nagtaas ng mga kamay ang mga tao, pinikturan, nirecord ng mga kapitan ng barangay kung ilan yung bumoto, pabor sa Constitution or hindi. Yan yung pagboto, pag-ratify ng 1973 Constitution. Kumbaga, kung tayo sa pagboboto natin, sikreto yung boto natin, hindi dapat makita kung nag-yes tayo or nag-no. Hindi. Noong 1973 Constitution, ang ratification nun, nagpatawag ng asembleya ang mga kapitan sa order ni Marcos. Yung mga barangay, yung mga residente ng barangay, tinipon ang tawag doon barangay assembly. Sa barangay assembly, tinanong, pabor ba kayo sa Constitution, 1973 Constitution? Taas ang kamay, yes or no? Unang-una, yung ganong procedure, mali yun. Bakit? Bakit mali? Sa ilalim ng 1935 Constitution, ang nakalagay,
Kapag aamyendahan ang 1935 Constitution, ang amendment dapat idadaan sa plebisito, ratification. Alam naman natin ang plebisito, sikreto yan. Hindi makikita yung boto mo kung yes or no ka. Pero yung ginawa ni Marcos sa 1973 Constitution, hindi. So ngayon, nakarating sa Korte Suprema yung kaso. Si Habiliana, question sa Supreme Court. Ay ang Korte Suprema noon, hawak ni Marcos. Hawak ni Marcos, siyempre, martial law Supreme Court yan eh. O ngayon, paano lulusutan ngayon ng Korte Suprema yan? Malinaw naman, hindi sinunod yung procedure. Alam nyo kung anong justification ng Korte Suprema noon? Ang sabi ng Korte Suprema, mali yung sinunod na proseso. Hindi ganon ang nakalagay sa konstitusyon. Kaya, kung tungkol sa proseso, hindi nasunod. Therefore, dahil hindi nasunod ang procedure ng konstitusyon, unconstitutional ba yung ratification? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Constitutional na rin yon. Bakit? Ay nagdesisyon na ang tao eh. Mas nakakataas ang tao kaysa sa konstitusyon. Nakuha nyo? Ibig sabihin, ganun. Ganun yung desisyon ng Korte Suprema doon. Obvious naman na hindi nasunod yung procedure kasi ratification, sabi nga ng mga ang tinanong naman daw sa tao, sino ang gusto ng bigas? O di nagtaasan daw ang mga tao ng kamay. Kaya ang lumabas doon, sa ratification ng konstitusyon sa pamamagitan ng barangay assemblies, majority o malaking mayorya, overwhelming majority, ni-ratify ang konstitusyon, yung 1973 Constitution. Ngayon, mali ba yun? Ay sinabi ng Korte Suprema, tama daw yun. Okay na daw yun kasi kahit hindi naman nasunod ang konstitusyon, okay na yun kasi tao na rin ang nagdesisyon. O di ganon. So sa loob ng mahabang panahon, yun ang sinusunod na batas. Yun ang sinusunod na doctrine. Kaya ang tawag dun sa amin sa mga abogado, ratification cases. So, tama ba ang ginawa ng Korte Suprema? Mali. Mali ang ginawa ng Korte Suprema. Doon sa sinasabi kong case ng Habiliana versus Executive Secretary. Mali. Obvious na mali. Kaya lang, anong magagawa mo? Yan ang desisyon ng Korte Suprema eh. Oh, ibig sabihin, yung desisyon ng Korte Suprema, yun yung sinunod. Kahit mali. Kahit mali. Yan ang rule. Kaya yan ang malungkot. Napakalaki ng responsibilidad at autoridad na binibigay sa Korte Suprema. Dapat sana, pag nagdidesisyon sila, talagang pinag-aaralan ang mga decisions. Kaya lang, sa pagkakataong ito, ang desisyon ng Korte Suprema ay yun nga, unconstitutional daw. Yung pagkakadeklara ng unconstitutional daw yung impeachment. Yung dati na rin na sinasabi nating rason. Ano ba yung sinasabi nating rason? Ang sinasabi nating rason ay ang gagamiting rason ng Korte Suprema, dalawa. Yung 1-year bar rule saka due process, di ba? Na-discuss ko na to. Oh, sabi ni Jaime Dolor, marunong ka pa sa Korte Suprema. Yes! Yes! Hindi naman sa lahat ng panahon tama ang Korte Suprema. Kaya lang, syempre, yan ang Korte Suprema, diyan ang susundin. Pero hindi lahat ng panahon ang desisyon ng Korte Suprema ay tama. Pareho din ang ganito. Hindi lahat ng bagay na legal ay tama. Hindi lahat ng bagay na legal ay moral. Pag sinabi mo kasing legal na aayon sa batas, legal. Hindi lahat ng legal ay tama. Hindi lahat ng legal ay moral. Halimbawa, yung mga pasugalan. O di ba? O ngayon legal 'yan. Yung mga pasugalan, isabong, legal 'yan, di ba? Kasi may batas na nag-aano niyan na nagdideklarang legal 'yan. Yung pugo for a time, di ba? Sinuportahan ng mga senador, sinuportahan ng mga kongresista, legal 'yan. Oh. Pag dinala mo yan sa Korte Suprema, sasang-ayunan din yan ng Korte. Legal yan. O, ibig bang sabihin na legal yan? Mabuti yan? Sige nga. Yung mga
beer house dyan, yung mga prostitution dyan, may mga permit yan. Dahil may permit yan, legal yan. Pero mabuti ba yan? Oh. Mabuti ba yan? Moral ba yan? So, hindi lahat ng legal ay mabuti. Hindi lahat ng legal ay moral. Iba yung morality sa legality. Ano yan? Iba yung, kaya ito, pag sinabi nating legal, naaayon sa batas. Hindi naman ibig sabihin ng naaayon sa batas ay tama. Di ba? Oh, halimbawa, kahit sa ibang bansa, yung apartheid na policy ng South Africa, matagal yon, yung apartheid policy. Ano ba yung apartheid policy? Sinisegregate yung white sa blacks. Discrimination yun. Pero sa matagal na panahon, yun ang sinunod na batas ng South Africa. So dahil yun ang sinusunod na batas, yun ang pinapatupad, legal yun. Pero tama ba yun? Moral ba yun? Tama ba yun? Mali. So hindi lahat ng bagay na legal ay tama. Yan yun. Kaya lang, ang pinag-uusapan kasi dito, legality, constitutionality. Constitutionality. So, sabi ng Korte Suprema, unconstitutional daw yung impeachment. Anong rason? Dalawa. Yung sinabi na nating rason. Ang unang rason, na-violate daw yung one-year bar rule. Kasi daw, yung unang 3 impeachment complaints na final, di ba 3 yon? December 2, December 4, December 19. 3. Pero yung 3 kasi na yun, hindi yun inaksyonan ng Kamara. Nung February na, mayroong pang-4 na articles of na impeachment complaint, yan yung inaksyonan. Yung pang-4 na impeachment complaint, yan na yung inad ng Kamara. Wala na, hindi na dumaan sa Rules Committee, Justice Committee, kasi automatic nang in-endorse ng more than 1/3 ng Kamara. So, ang requirement kasi ganito. Ang requirement ganito. Dalawa kasi ang paraan ng impeachment. Ang una, yung impeachment na in-initiate ng sino mang citizen, private citizen, o kaya ng isang congressman. Kapag ang impeachment ay ganon, yun ay dadaan sa proseso na Rules Committee, Justice Committee. Ganon yung mangyayari. Kapag ang impeachment ay galing sa in-initiate ng mamamayan, nag-file ang mamamayan ng impeachment complaint, i-endorse siya ng kahit isang congressman, tapos dadalhin na yan sa rules, saka sa Justice Committee. Kapag dinala sa Justice Committee, magsesesyon ang Justice Committee within 60 days, titingnan kung sufficient in form of substance. Kapag nakalusot na sa Justice Committee, dadalhin sa plenary. Sa plenary, kukuha ng 1/3 na boto. Pag may 1/3 na boto, endorsement, dadalhin na sa Senado. Articles of impeachment. Yan yung unang paraan. Ang ikalawang paraan, pag may more than 1/3 ng kongresista kung nag-endorse na ng articles of impeachment, ang impeachment complaint, hindi na siya dadalhin sa Rules Committee, hindi na siya dadalhin sa Justice Committee, diretso na siya bilang articles of impeachment, ipafile na sa House. So ang nangyari dito, ang ginamit ng Kamara, yung pangalawang mode. Yung 3 impeachment complaints, wala yon. Kung ginamit ng Kamara, yung pang-4 na impeachment complaint, hindi na dumaan sa Justice Committee, diretso na, more than pa nga sa 1/3, 215. So ang sabi ng Korte Suprema, mali yon. Doon na violate ang 1-year bar rule. Kasi dapat daw, yung naunang 3 impeachment complaints, yun ay na-dismiss na, na-archive na. Dahil na-archive na yon, dismissed na yon. So yung 4th impeachment complaint, hindi na dapat pwede yon. Kasi daw na-violate na yung 1-year bar rule. Bakit na-violate na? Kasi yung unang 3 impeachment complaints ay na-dismiss na. Wala na yon. Ito na yung ginamit, itong 4th impeachment. O violation daw yan ng 1-year bar rule. O yan ang sinasabi ng Korte Suprema. Pero ang argumento naman kasi diyan, kinakount yung pagbilang ng 1-year bar rule kapag yung impeachment complaint nadala sa Justice Committee. Ito hindi naman umabot sa Justice Committee yung 3 impeachment complaints. Doon sa case ng Francisco,
May kaso kasi ng Francisco. Yun yung doctrine dyan. Sa kaso ng Francisco, kailan mo binibilang yung one-year bar rule? Kapag yung impeachment complaint ay nadala sa Justice Committee. Yung tatlong impeachment complaints, 1, 2, 3, hindi naman nakarating sa Justice Committee. So hindi tatakbo yung one-year bar rule. Yun ang argument nun. Kaya lang, Korte Suprema nga yan. So ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi. Yung tatlo daw na impeachment complaints, na-dismiss na. Dahil na-dismiss na yon, tapos na yan, dismiss na. So hindi na dapat nag-initiate ng another impeachment complaint, yung pang-apat. Kaya yung pang-apat daw na yon, violation na ng one-year bar rule. Dahil violation na siya ng one-year bar rule, hindi mag-a-acquire ng jurisdiction ang Senado doon sa articles of impeachment. Yun ang unang dahilan. Pangalawa, na sinasabi ng Korte Suprema, violation of due process. Violation of due process. Dapat daw si Sara Duterte pinagbigyan ng pagkakataon na na yang mga issue na yan sa kanya, idaan yan sa proseso. Ano daw yung proseso niyan? Dapat daw yung mga kongresista na pumirma doon sa impeachment, nabasa nila. Dapat yung mga ebidensya, nakita nila. Kahit daw yung mga congressman, yung mga kongresista na hindi boboto sa impeachment, binigyan din dapat ng kopya at dapat din nakita rin nila yung mga ebidensya. Ganun daw dapat ang prosesong dinaanan. Yan daw dapat ang due process. Nakuha nyo? O yan. Yan yung sinasabi ng Korte Suprema. Kaya dalawa lang naman ang pinakarason ng Korte Suprema bakit daw unconstitutional. Ang unang issue ay na-violate ang one-year bar rule. Ang pangalawang issue, na-violate ang due process. Yan. Dahil sa dalawa na yan, constitutional yung impeachment na yan. So, anong mangyayari ngayon? Hindi na dapat ituloy ang impeachment. So wala nang mangyayaring impeachment ngayon. Pero, pwede pa bang mag-file ng panibagong impeachment? Yes, pero after February 6. Bakit after February 6? Kasi final yung articles of impeachment sa Senado, sa Kamara, nung araw na yon na February 5. Kaya one day after niyan, which is February 6, saka lang pwedeng mag-file ng panibagong impeachment na naman kay Sara. Yan yung sinasabi ng Korte Suprema. Yan ang malungkot. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Pidstaff Pirarin, puro appointed nito tayo yung Supreme Court Justices. Hindi, 12. 12 doon sa 15. 12. 12. So ngayon, tama ba ang sinabi niya ng Korte Suprema? Alam nyo, kahit sa Korte Suprema, may dissenting opinion dyan. Ang alam ko, ang nag-dissenting opinion, si Kagiwa. Si Kagiwa, yung hindi sumang-ayon. Si Kagiwa ay appointee ni Pinoy. Ang nakakalungkot dito, ang sumulat ng desisyon, yung tinatawag na, ang sumulat ng ponensya. So, ang sumulat ng desisyon, ang tawag dyan, ponente. Ang naging ponente dito, si Marvic Leonin. Si Marvic Leonin, appointee ni Pinoy. Doon sa sabi ni Antonio Montalban, talaga daw na si Marvic Leonin ang pinasulat ng ponensya. Siya ang naging ponente para hindi lumabas na bias. Para hindi lumabas na bias. Ewan ko kung ano naman ang rason ni Marvic Leonin, bakit tinanggap niya na maging siya ang ponensya, ay ponente. Yan yun. Karamihan ng mga Korte Suprema ngayon, justices, ay mga appointee ni Duterte. Pero siyempre, hindi naman siyempre sasabihin niya ng mga miyembro ng Korte Suprema, hindi kami bumoto dyan, hindi kami nagdesisyon dyan, dahil kami appointee ni Duterte. Ganon siyempre ang sasabihin nila. Ganon ang sasabihin nila. O unanimous daw, kini-question ni Atty. Bunyog. Ang karamihan ng mga
ang ng mga membro ngayon, 15 kasi yan, 15 membro yan. Ang 15 na yan, 12 dyan, appointee ni Duterte. Ang 3 hindi. Sino yung 3 hindi? Si Kagiwa, na-appointee ni Pinoy, si Leonie, na-appointee ni Pinoy, saka si Villanueva, na-appointee ni PBBM. The rest nung 12, appointee pa yan ni Duterte. So maraming nag-iisip, kahit si Trillanes, sabi niya, ay, mga appointee naman ni Duterte yan. Kaya mahirap talaga yan. Oh. Kaya may mga nagsasabi dito, kaya unanimous yan kasi Duterte appointees yan. Pero siyempre, ang sasabihin ng mga miyembro ng Korte Suprema, hindi naman sila nagdesisyon dahil appointee sila ni Duterte. Nagdesisyon sila based sa sarili nilang desisyon. Independent nilang desisyon yun. Hindi bilang appointees ni Duterte. Anyway, yun ang kanilang paliwanag niya. So anyway, mga kabunyog, mga kababayan, sa nangyayaring ito, nakakalungkot. Nakakalungkot. Pero tulad ng sinabi ko nga, hindi naman tayo nagtataka. Hindi tayo nagtataka dito. Hindi tayo nagtataka. Nakita na natin yan at na-discuss na natin yan. Tingnan nyo. At kung titingnan natin yung ang tagal-tagal dinelay ni Chis Escudero. Hanggang ngayon nga, dinidelay pa. Mula July 29, gusto pang ilipat sa August 4. Anong sabi ni Antonio Montalban sa artikulo niya? Si Villanueva sa kasi Chis, minumove nila sa August 4 kasi baka hindi pa lumabas ang desisyon ng Korte Suprema. Kailangan, bago sila mag-convene, nakalabas na ang desisyon ng Korte Suprema. Yan. Ay, kung sila kung sila Antonio Montalban, nakarating na sa kanya ang impormasyon na madidismiss nga ang impeachment na yan at maglalabas nga ng desisyon bago yung SONA. Ang SONA, July 28. Ang impeachment trial sana magko-convene July 29. Ang sabi ni Antonio Montalban, yung informer niya daw na galing sa Supreme Court ay nagsabi maglalabas bago ang SONA. Di ba? Yun yung diniscuss natin. Bakit? Para nga hindi na mag-convene ang impeachment court. Kasi pag nag-convene ang impeachment court, mayroong mga senador na hindi nila i-dismiss ang impeachment complaint. Ayaw nilang malagay sila sa alanganin. Sinabi rin yan ni Senadora Risa, mas marami silang senador na ayaw na i-dismiss ang impeachment complaint. Gusto nilang makita yung trial. Ang gusto lang naman na wag nang mag-trial, yung mga pro-Duterte senators, saka sila Chis Escudero, sila Cayetano, Villanueva, pero mas marami para sa impeachment trial. So, mukhang hindi uubra yung kanilang plano na i-dismiss ng Senado. So, ngayon? Ibang paraan naman ngayon. Ito na, Korte Suprema ang pumatay ng impeachment. Imagine niyo ang bilis ng desisyon ng Korte Suprema. Naglabas ng order ang Korte Suprema July 8. Anong sabi ng Korte Suprema sa order nito ng July 8? Binibigyan ng 10 days ang Senado at saka ang Kamara sagutin nyo itong mga tanong na to. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi ng Kamara, hindi namin sasagutin itong mga tanong na to. Ito lang yung sasagutin namin. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas na itong desisyon na to. Di ba? Ito na. Kaya, actually, ito rin yung sinabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Ito rin yung lagi nating sinasabi sa vlog natin. Sabi natin, maghanda tayo. Maghanda tayo. Actually, pa sana tayo na magrarally nga sa Korte Suprema para sana kahit papano maipaabot. Kasi alam na natin na ganito nga yung yung lumilitaw na senaryo. Kaya lang, wala na talagang ang Korte Suprema ay nag-decide na. So ngayon, anong mangyayari? Ligtas ang Senado. Kasi lumalabas dito, hindi yung Senado yung pumatay ng impeachment. Korte Suprema. Yan mga kabunyog. Pero tandaan natin, huwag nating tingnan na ang desisyon na yan ng Korte Suprema ay tama. Tandaan natin, ang Korte Suprema ay hindi laging tama. Hindi maaaring hindi magkamali.
Ang desisyon lang naman ng Korte Suprema, yan yung legal. Ibig sabihin, yan yung susundin kasi yan yung yan yung kung sa aming mga abogado, yan yung legal. Pero hindi naman lahat ng legal ay tama. Ang legal naman, ibig lang sabihin, yan yung naaayon sa batas. Kaya nga, sabi ko kanina, bigyan ko kayo ng mga halimbawa ng legal, pero hindi naman moral. Pag sinabi mo kasing legal, mga pasugalan, legal yan. Yung pogo, legal. Yung prostitution, legal. Di ba? Pero ibig bang sabihin, dahil legal yung mga yan, tama? Ha? Hindi yan. Kaya lang, dahil Korte Suprema yan, yung sinabi nila, yun ang masusunod. Yan yun. Yan yung masusunod. Kung pwede na lang yan magpabago, ang pwede lang yan magpabago, ang mamamayan. Kasi tingnan nyo, kahit nung panahon ni Marcos, balikan natin yung 1986. Kung susundin natin yung legal, kung susundan natin yung legal, alin ang legal? Alin ang legal nung 1986? Ang legal, yung prinoklama ng yung dineclare ng COMELEC na nanalong presidente at vice-presidente. Yung prinoklama ng batasang pambansa na nanalong presidente at vice-presidente. So kung susundan natin yon, ano ang legal noong 1986? Argo, ano ang legal noong 1986? Sino ang diniklara ng COMELEC na nanalo na presidente at vice-presidente? Sino ang prinoklama ng batasang pambansa nila ni Nicanor Iñiguez? 1986 election yan presidential and vice presidential. Sino ang diniklara ng COMELEC na nanalong presidente at vice-presidente? Sino ang prinoklama ng batasan? Sino? Kasi kung sino yung prinoklama, sabi ni Argo, si Marcos po. Sino ang vice president na diniklarang panalo ng COMELEC? Marcos at Tolentino, tama si Andres Burmio. Kung titingnan mo yung legal ng panahon na yan, ang panalo ayon sa COMELEC ay si Marcos Tolentino. Yan din yung prinoklama ng batasang pambansa noon. At pinasumpa yan ng Chief Justice. Pinasumpa. Ibig sabihin, yan ang kinilala ng Supreme Court. Yung Chief Justice ng Korte Suprema noon, siya ang nagpasumpa kay Marcos at Tolentino. So, kung titingnan mo yung legal at constitutional, alin ang legal at constitutional noon? Alin ang legal at constitutional? Sige nga. Alin ang legal at constitutional? Di Marcos Tolentino. Bakit yun ang legal at constitutional? Bakit yun ang legal at constitutional? Kasi ang nakalagay sa konstitusyon, ang nanalong presidente na idideklara ng COMELEC at vice-presidente at ang ipoproklama ng batasang pambansa, yan ang legal at constitutional na na-elect ng tao. Dahil yan ang legal at constitutional, yan ang pinasumpa ng Chief Justice. Pero ano ang gusto ng tao? Ang sabi ng tao, hindi namin kinikilala yan. Nagkaroon ngayon ng people power. People power. Sa people power sa EDSA, nagboses ang tao, nagpakita ang tao. Na kanino ba ang kapangyarihan? Nasa mamamayan. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So nagkaroon ng EDSA People Power 1. Sa EDSA People Power 1, nanumpa si Cory at si Doy, si Cory Aquino at si Doy Laurel. Ginamit na basis ni Cory, konstitusyon? Hindi. Hindi konstitusyon. Ang ginamit na basis ni Cory, people power. Kaya nga revolutionary yung government niya Di ba? Kumbaga, sa pagkakataon, kung titingnan mo yung legal at constitutional, Marcos yun at saka Tolentino. Pero sabi ng itong people power, hindi na ito constitutional. Extra constitutional na ito. Ito ay direct na exercise ng tao ng kapangyarihan. Mali ba yon? Mali ba?
Tama, tama. Sa desisyon ng Korte Suprema kinalaunan, yung Lawyers League of the Philippines, dinesisyonan ng Korte Suprema na yung People Power Revolution ay kinikilala na. Bakit? Yun ay direct exercise ng tao ng sovereign power nila. Kahit ang nanalo sa eleksyon ay si Marcos at si Tolentino, kahit sila yung pinoklama ng batasan, kahit sila yung pinanumpa ng Chief Justice, pero ang tao ay kumilos, ginamit nila ang kanilang sovereign power. It was a direct exercise of the people's power. Oh. Makukontra mo ba ang direct exercise ng tao ng people power nila? Hindi. Sino ang nagsabi ng ganyan? Korte Suprema rin. So, sabi ng Korte Suprema, bakit? Hindi ba yung people power na yan, yung EDSA people power, direct exercise ng people, ng sovereign power nila? At saka hindi naman sinabi ni Cory na naupo siya sa pamamagitan ng konstitusyon. Hindi. Binaliwala na nga yung konstitusyon eh. Nagkaroon na ng Freedom Constitution. Inalis na yung 1973 Constitution. Wala na yan. So, ang ibig kong sabihin dito, kung legal at constitutional ang pagbabasihan, si Marcos yan at si Tolentino. Pero sa pagkakataon na yon, ayaw nang kilalanin ng tao yung legal at constitutional. Ang kinikilala na ng tao, yung sovereign power nila. So, anong punto ko dito? Ang punto ko dito, hindi sa lahat ng pagkakataon, ang legal at constitutional ang nangingibabaw. Hindi lahat ng pagkakataon. Kahit Korte Suprema, kinilala yan sa case na yan ni Cory Aquino. Kasi, kung kikilalanin mo yung constitutional at legal, si Marcos sa si Tolentino yan. Oh. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi pwede na si Marcos at Tolentino pa rin kasi gusto ni Tolentino, siya na ang maupong presidente. Wala na si Marcos, gusto niya siya ang maupo, sabi ni Tolentino. Sabi ng Korte Suprema, hindi. Bagamat kayo ang diniklarang pinoklamang winning o nanalong presidente at vice-presidente, nagkaroon na ng people power. Yung people power, yan na yung direct exercise ng tao ng sovereign power nila. Wala na yung 1973 Constitution, inalis na yan. Yan yung desisyon ng Korte Suprema sa case ng Lawyers League. Lawyers League case. Yan yun. Kaya si Cory, paano naupo si Cory? Constitutional? Hindi. Legal? Hindi. Extra-constitutional at extra-legal. Kinilala ba ng Korte Suprema yon? Yes. Pero kinalaunan, nagkaroon na ng 1987 Constitution. Mula noon, ang ginagamit ng Constitution, hindi na yung Freedom Constitution ni Cory. Ano na? 1987 Constitution na. Kasi yun talaga, ratified na yan ng tao. Sabi ni Judith Salud-Reyes, nasaan ang demokrasya kung hindi legality at constitutional? Ang sinasabi ko lang, hindi lahat ng panahon ang legal at constitutional ay tama. Ang ibig lang naman sabihin ng legal at constitutional na ayon sa batas. Di ba? Kaya nga, dinidiscuss ko nung yung nangyari ng 1986. Kung batay sa batas, sino ba ang dapat na nanalo at maupong presidente at vice-presidente? O sige nga, sino kung batay sa batas? Kasi constitutional at legal ang pinag-uusapan natin eh. So, kung batay sa batas, sino dapat ang maupong presidente at vice-presidente? Si Marcos at saka si Tolentino. Kasi sila yung pinoklama eh. Sila yung pinoklama ng batasan at ng COMELEC. Kaya lang, anong sabi nga ng Korte Suprema? Ang sabi ng Korte Suprema, may mga bagay na mas mangingibabaw na ang extra-constitutional at extra-legal kaysa sa constitutional at legal. Kailan yon? Kapag ang tao ay in-exercise na direkta ang kanilang sovereign power. Yun ang people power. Diba? Yan na yun. Kaya, hindi ko sinasabi na people power na ang solusyon ngayon dito niyan. Ang sinasabi ko lang, hindi naman ibig sabihin na yan ay desisyon ng Korte Suprema, ay ano na yan, hindi maaring magkamali. Kaya lang, kung pagbabatayan natin ano ang legal
at constitutional, yan, yung desisyon ng Korte Suprema. Yan ang legal at constitutional. Kaya lang, sa pakiramdam ng marami, yan ay hindi tama. Hindi yan ang damdamin ng mamamayang Pilipino. O yan. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.